lahat ng pinamili namin ngayong araw ay aking linisin. Tulad ng karne, gulay, and then yung mga isda. Yan. So, after ko linisin lahat yan, syempre, binalot sa kanya-kanyang lalagyan at pinalagay ko sa ref ng kapatid ko. What? So, ang aming ulam for today is chicken inasal. So, niligyan ko siya ng Sprite. Syempre, pampalasa para manamis-namis. And then, lalagyan natin ng lemon. Rolo-roluhin natin para mas kumatas yung lemon. So, yan. So, pipigay natin yan direkta dun sa chicken. So, syempre may strainer para yung buto hindi masama. Para hindi siya pumakla. Yan. So, after natin lagyan ng lemon, syempre mag-mince ako ng garlic. So, yan. Ginamit ko ang aking machine-machinan. Yan. Lagyan natin yung ginger at saka yung garlic. So, una garlic. Sunod ko naman ang mince ay ang ginger o ang luya. Yan. So, after nyan, lalagyan natin siya ng tanglad. So, puputulin ko muna yung medyo dulo. And then, pitpitin natin yung tanglad ha, para mas lalong kumatas yung bango niya. Yan. So, after yan, bili ako sa gitna. And then, lalagyan natin siya ron sa picture o pagbababarang. Of course, lalagyan natin yan ng paminta, konting suka, paminta, tapos, konting salt na rin. Yan. Tapos, mix natin. Ganyan. And then, dadagan natin ng konting paminta pa para medyo may spice yung dating. Yan. Tapos, mix ulit. So, ibababad ko yan ng 1 or 2 hours. So, habang nakababa dyan, lutuin naman natin yung rice. So, mahilig ang mga anak ko sa egg rice. So, painitin yung kawali, lagyan yung bawang, and then, mix natin yung bawang na yan. Hanggang sa mag-golden brown. Kasi, mas masarap yung bawang pag golden brown. Pag, medyo hindi luto, parang hindi siya na malasa. And then, pag sunog naman, sobrang pait. So, golden brown lang. So, pag golden brown na siya, tulad niya, pag natin ilagay yung rice. So, nalagyan ko siya ng 2 bowl of rice kasi malalakas sila kumain. Ang aking mga bakulaw. Yan. So, mix natin. And then, naglagay ako ng magic. Alam na yan. And then, konting paminta. At syempre, yung salt na rin. Tapos, mix na rin tayo. Yan. So, yan. So, after ko ma-mix yan, syempre, mag-prepare na tayo ng itlog. Pero, lalagyan ko muna siya ng additional na garlic. Yung dried garlic na yan, kumbaga parang luto na. So, pampadami lang ng garlic sa rice para lang nakikita siya. Ganon. And then, yung bilit kong itlog, ito na siya. Ibubuhos natin siya sa sinangag. Yan. So, mix natin para magpantay yung kulay. Ha? Na lahat maging yellow at lumasa. And then, after niya, pwede natin maglagay ng sang. Opo, yung onion leaves. Yan. Mix lang din natin. So, yan. Pag naluto na yan, kung gusto nyo medyo tuyot siya or medyo moist yung dyan niya, pwede nyo siyang patayin agad. Or kung gusto nyo medyo dry, medyo hinaan nyo lang yung apoy, tapos hayaan nyo lang muna ng kaunti sa kalan. Okay. So, yan. So, after ko mix yan, magluluto naman tayo ng ibang putahe. So, mix natin. And then, after yan, ito naman ang gagawin natin. Tchadan! Gagawa tayo ng pamahid sa chicken inasal. So, ito ay atsuete, and then oil, and then nilagyan ko siya ng butter. So, hayaan ko lang siya kumulo para una kumulay yung atsuete at lumasa na rin. Okay, so after ko mix yan, maglalapag naman tayo ng grill. So mga magkatanong, ba't ito ako mag-iihaw? Kasi po ako ay asthmatic. So, pag ako ay nag-ihaw sa uling, ang usok ay hindi ko kakayanin. Kasi ako ay asthmatic mommy rin. Yan. Nabubuhay lang po tayo sa inhaler, mga kapatid. So, yan. So, lagyan natin yung chicken kapag grilled na. And then, kailangan mainit na ha para wag dumikit yung chicken. Tapos, lagyan natin siya ng pamahid. Yun na yung ginawa natin kaninang atsuete na may oil at saka may butter. Yan. So, mix lang natin. Pahit lang din tayo. Tapos, balik rin natin kapag medyo white na yung kabila. And then, twist naman sa kabila. So, yan. So, ito na yung second na salang ko. And then, next na salang ulit. Yan. So, marami-rami din ang aking nalutong chicken. So, yan. Salang lang ng salang. Balik ng pahid ng pahid. Ganun. Hanggang sa yung lasa ng yung magto. And then, after tutuin yan, gagawa naman tayo ng dessert kuno. So, sa avocado. So, nakabili ako ng murang avocado. Shoutout naman doon sa inorderan ko. Mas mura. And then, ang natuwa ko, mas mura siya. Tapos, ang gaganda ng avocado. So, nakikita nyo naman, di ba, walang boo or bulok. So, magaganda lahat. Yan. So, ang gagawin ko naman, simple lang, lalagyan ng yelo tsaka ng gatas lang yan. Yan. So, hiwa-hiwain muna natin. Ang natin yung buto. And then, after nyan,
Ibang ang tatanggalin na natin yung buto at tapos yun yung mga parang may mga balat-balat ng buto sa loob. So, tinatanggal ko rin. Yan. So, kayo rin na natin gamit yung kutsara sa isang lalagyan. Napakalaki ng lalagyan ko, no? Akala ko kasi mapupuno na siya ng 1 kilo. So, yan. So, lagay-lagay lang natin. Yan. Kayo rin natin lahat. Sa irin natin para masarap. Yan. Kasi bumili kami ng shake sa labas, ang mahal-mahal. Hindi pa malasa. Charot. Yan. So, yan. Haliin natin lahat. Napakadali lang akong gawin ito. And then, naligyan ko siya ng 3/4 ng condensed milk. So, para makatipid, kasi mag-asukal at gatas pa ako. So, condensed na lang. Kumbaga, 2-in-1 na. Kasi naligyan ko lang siya ng ice cube. Yan. Tapos, mix-mix yan natin. Okay. So, para naman masarap. Ay, mix. And then, try natin kung masarap na talaga. So, mga time na to, pagoda na si Mudra nyo at ako ay marami nang ginawa. At hindi pa tapos, syempre, pagkatapos ko marami pa akong niligpitin ng tugasin. So, tikman lang natin. Okay. So, dahil napagod ako at tingin ko naman mukhang masarap yung ginawa ko, so dami-damihan na natin, ha? O, tapon natin yung nahulog. O, di ko binalik yun, ha? Tinapon ko yun. So, yan. Dami-damihan na natin. Pagod na si Mudra, eh. Yan. So, lagyan natin ng avocado. Tikman natin ang aking mga recipe. So guys, hindi ko na mapapakita rito kung paano kami kumain o ano yung mga naluto ko na kasi after nito, pagoda na talaga ako. So kumain na kami agad at saka yun, pagkatapos kumain, nagligpit-ligpit ako. So guys, thank you sa panonood. Masarap yung avocado. Nagustuhan na ng lahat, pati lahat ng luto ko. Sabi ng mga anak ko, thumbs up daw. Thank you sa panonood nyo at sa time nyo. God bless!